Ano po yung pananaw niyo about sa Seven Deadly Sins? Seven Deadly Sins. Seeds? Sins. Sins. Seven Deadly Sins. Wala akong comment. Siguro, kasi parang feeling ko lang, yun yung mga bagay na na hindi kaya accept sa ating minsan. Diba, yung mga Katoliko, diba, Katoliko naman tayo. Diba, meron tinuturo din naman sa atin na may mga bagay na hindi dapat gawin. Tapos, yun, parang feeling ko lang, parang yun yung mga masasamang bagay na hindi na talaga dapat ginagawa. Seven Deadly Sins. Seven Deadly Sins po. Deadly sins ay ang mga sumusunod. Gluttony, greed, lust, sloth, and envy. Gusto ko yan. Ano pa? Yung mga character daw sa SpongeBob, sila daw yung nagre-represent ng Seven Deadly Sins. So, totoo yun. Kung nakalagay sa Bible, tama yun. Christina, ipasok mo na mga bata. Aurora, pumasok ka. Sige, maghahanda na ako ng pagkain. Hello. Attorney, magkita tayo mamayang gabi. Dito sa bahay. Gusto kong pag-usapan natin tapos sa last will and testament namin. Sige, antayin kita. Aurora, kamusta na ang trabaho mo? Ayun, alis lang. May pera pa. Buti naman ako kumisa. Siya tanongin mo. Aurora, Flora, kain na. O kumain doon tayo, mga anak. Mana, nauna ka pa. Mga anak, Eduardo, kain na kayo. Kain na tayo. Ano sabi mo? Tawa na. Flora, una. Kaya maiiyak, kaya na kayo ng kain. Bakit dalawang Theodor? Dapat na tayo na. Ang tao dito, hindi pala ako dito na ako. Diyan ka lang. Upo dito, upo dito ka. Hindi. Lord, thank you for this food, Panginoon. Thank you for the blessings na tinanggap namin dito. Nagbigay po naman ito ng kalakasan sa amin ng mapagpapala po, Panginoon. Dahil din po naganda ng pagkain. Patuloy din po sila nag-bless at pinigyan po sila. Kaya po na ito dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kumain na kayo. Flora, kain na. Flora. Huwag mo siya. Huwag mo kapatid mo. Ano yung mga bata? Pakainin mo na. Ito na. Sabihin mo, bakit ka na yung kumain? Kung ito to, makangangay na gulay. Hindi, joke lang. Aurora, kumain na tayo. Kamusta na ako yung last will testament mo na? Tungkol pala doon, nakausap ko sa attorney kanina. Magkikita kami ngayong gabi para malaman natin kung paano yung paghahati-hatian natin, kung ano pa yung mga natitirang ari-arian ng mga. Hindi naman natin pwedeng makausap si attorney. Kapatawag ko na lang kayo. Tapos na ba kayong kumain? Ako naman din. Paano, Aurora? Uwi naman. Nabusog ba kayo? Sigurado kayo gusto nyo umalis? Gusto na namin. Tara na. Sige. Hatid ko na kayo sa labas. Hatid ko lang sila palabas. Ingat kayo. Baka sa attorney na yun.
Mr. Attorney De Silva. Okay? So, ano ba ang mga naiwan ng mapa? Basta kanyang last week testament. Ngayon pa sa rest house sa Baguio at sa Kalipay. Kalipay pala yun. So, mayroon pa kayong bahay sa Hong Kong. Ngayon, itira pa rin yung ay na sakyan. Ano pagkakahati-hati? Pantay naman yung natin magkakapatid. Pantay? Di maaari yun. Paano magiging pantay? Ako ang panganay. Nasa akin dapat ang pinakamalaking parte mo. Ngunit Mr. Botalero, dapat dito lahat yung estimate kayo mama na pantay-pantay kayo. Pero magagawa naman siguro ng paraan yan. Magagawa naman siguro ng paraan yan, di ba? Ano, sapat na ba yan para makuha ko ang pinakamalaking parte ng yaman ng mga? Tama na po ito, Mr. Botalero. Bimbi, pumasok sa loob. Sige, so tayo nagkakaintindihan na. Salamat po. Salamat din. O mga anak, gabi na. Akit na kayo sa taas, matulog na. Dalaw! Oh, good night mga anak. Good night, po. O ikaw, Annie. Bakit ka na din? Palit ka na. May tatanong ako sa'yo. Ano May, yun? ano tungkol no kay attorney? Kay attorney? Nag-uusapan mo. Tungkol sa last will and testament ng mama. Diba kasi sinabi niya na marami pa lang naiwan si mama na ari-arian. Bilang panganay, kailangan na sa atin ang pinakamalaking parte. Nakausap mo ba mga kapatid mo tungkol dito? Ba't kailangan pa nilang malaman? Alam niyo na attorney ang gagawin niya. Kumikita kami bukas para may follow-up namin kung ano yung nangyari doon sa pinapaayos ko. Pinaparevise ko ang last will and testament ng mama. Ano, hindi ba mali? Hindi man ito para sa atin. Yayaman pa tayo. Ayaw ba ng mas magandang bahay? Mas maraming mga sasakyan. Sige, Honey, makit ka na. Akit na rin ako pagkatapos. Sige, gabi na. Sige, good night. Good night. Grade. Ano, di ba yung parang sobrang gusto mo na isang bagay na talagang ginagawa mo na lahat. Mapasayo lang yun. Kasi kapag ano eh, kasi may times na yung grade, ano, may good connotation din naman siya. Hindi lang siya, di ba, puro bad. Kasi syempre, meron naman yung parang kagustuhan. Kasi kapag grade kasi, minsan talaga misconception na talagang masama siya. Pero kung iisipin mo, yung salitang grade, hindi lang siya ano, parang hindi lang siya talaga for bad. Parang tayo lang, tao, yung nagbibigay ng masamang connotation. Bakit ba nakakamatay ang pagiging greedy? Okay, ang pagiging greedy, yung naghahangad ka, na meron ka na, naghahangad ka pa. Okay, halimbawa, sumali ka ng isang game show, tumama ka na ng, may tinamaan ka ng pera, pero ang gusto mo, yung mas pinakamalaking premyo ang makuha mo. So, ang ginawa mo, sa halip na kuhanin mo, yung una mong napanalunan na mas maliit kaysa sa dun sa grand prize, hinangad mo yung grand prize. Ang nangyari, sa paghahangad mo ng malaki, hindi mo tinamaan yung grand prize. Sa sobrang sama ng loob mo, sa sobrang panghihinayang mo, yun, maaaring ikamatay mo yun dahil sa sobrang sama ng ay loob. covetousness o dun sa iba ang tawag doon ay greed, kasakiman. Yung kasakiman ay yung gusto mo yung pagmamay-ari ng kapwa mo ay mapunta sa iyo. Naturally, ganyan ang tao. Gusto niya lahat ng bagay ay mapa sa kanya. At isa rin ibig sabihin ng greed or covetousness, hindi ka satisfied kung ano yung meron ka. Meron ka na nga, gusto mo pang mahigitan, yung walang satisfaction or kabusugan.
sa mga bagay. Yun ang covetousness, greed,